Usapan tatay at tito. Buhay at realidad. No script, no filter. Your honest conversation. Ako si Jonas. I'm RJ. I'm Thor. And I'm Darren. And we're... Youth Podcast! So, ang pag-uusapan natin sa episode 2 is ang noon at ngayon. Yan! Usapang ano to? Usapang bar tsaka coffee shop. Yan! Paano nga ba? Paano nga ba tayo nag-start nun, bro? Unang-unang labas. Kasi Yeah, no. ako, first memory na natatandaan ko dyan, since ako yung pinakamatanda sa batch natin, ako yung may experience, ako yung may mga kuya-kuyahan tungkol sa gimmick. Alam ko ako unang nakapagdala sa isang grupo natin, which is sila AL Goso. Shout out sa'yo, buddy. We miss you kung nasaan ka man. Parami ka. Sila Pepe ata, Miss Penny, tsaka Sir Alan. Tsaka Si ako. guys, tsaka si Jonas. Unang pinuntahan namin nun ata Malate. Mga pa-cool kids pa. Subukan naman. Pa-cool kids pa. Tsaka natatandaan ko dun bro sa Malate. Ay sila. May naglalako ng ahas ba? Parang ganun. Hindi Ako malala takot yun, ako sa ahas bro. Dahil naka-red horse na ako ng 2 can. Lakas ng loob ko. Bro, ginanong ko yung 2 or 3 pirasong ahas ata. Naalala mo ba yun? Parang may ganun nga. Oh, yun. Parang hindi na justify yung May ganun kwento ko, talaga, ah. oo. parang di mo kasi sinusuportahan sa kwento ko. Ayun na nga, yung sa Malate. Dinakot mo yung mga ahas doon, di ba? Oo, dahil sobrang pa-cool at yung mga gimmick days is nasa Malate pa nung panahon natin. Alam ko BF hindi pa natin masyado napupunta. Di Wala pa pang- ganun ka na yung BA. Ang naalala ko lang sa BF that time, Enlos yung classic, Yeah. tsaka Central. Yun yung mga... Hindi, kaya Malate nag-start. Doon yung gimmickan capital na Hindi, gimmickan. bukod doon. Kasi yung JS prom natin sa Dusit. Yes. Yun yung Oo. pinakamalapit. May kwento pa tayo dyan. Naalala nyo ba yung kwento natin dyan nung first junior prom natin? Madaming kwento. Nung pagbalik natin sa school, hinold up kami ni dahil tinanong. Uy, bakit? Grabe ka naman makapagbigay ng name drop. Ay, sorry. Magbigay lang. Hindi, pwede naman. Hindi, i-blip yan. I-blip yan. Hinold up kami tinawag kami kaagad sa office at tinanong kung bakit sumakay ng kotse si Yung teacher natin. Oh. Tapos hindi namin masagot dahil kasama ko doon sa office na yun, yung driver ko. Siya yung ini-interview. Na ako, nandito, si Kuya Robel nandun, nakatingin sa driver ko. Sinasabi ko, Sumisenya. oo, sumisenyas ako sa kanya. Sabi mo, wag. Para doon. So saan natin dinala yun? Alam ko, Pier 1. Kasama yata. Pero hindi tayo nakapasok dahil kay Abad. Dahil mukha siyang Mali. Percy Rice School. Hanggang ngayon naman. Ay, sorry. So yun Compliment yung mga first naman gimmick yun. Yun yung mga first gimmick na natatandaan ko. Then the rest was history. Dahil ako, kada tapos natin ng school or may gagawin tayong activity, shout out kay Sir Alan. Dahil magkasama sila ni Miss Penny dun sa isang apartment. Yun yung tambayan natin. Nagpahuli tayo ng buhok, nag-iyakan, lahat ng mga masasabi natin. Suka. Tungkol sa batch natin dun. Sa Josefo yun. So may Red dulo. Horse yun, Red Horse. Oo, pa. Red Horse. Naalala niyo ba yun? Ano memory niyo? Sa rooftop nila, di ba? Doon ako kinulayan ng buhok. Para nagpa-blend ako para sa Prom. Hindi, high High school school dance. night. High school musical. Hindi, High school dance, tama. sa high Yung school dance. model. Model. Oo, Kasi may yung premyo pinagaya yun. sana natin nun si Jericho Rosales ng puti buhok ng bench. Di ba tama ba? Yun yung Gago, naalala ko lang. Oh. Niyaya ako si Darren nun, na magpakulay. Ay puta. Dalawa kami, no. sabi ko, Dar, pakulay tayo, may alam mo kung salon. Tapos ito na, gusto ni Dar, blue. Gusto niya blue, ako gusto ko gray, gano'n. Di pa uso yung nun ash gray. Gray lang, sabi ko gray o kaya Which silver. is that time, syempre dahil salon, akala namin talaga. Quality, quality. oo. Wala, yung proseso no, naiintindihan ko na dahil yung wife ko May may salon. salon ngayon. Hindi pala madali yung proseso. Mahirap. na yun. Hindi talaga Kailangan mo kaya. ng multiple bleach kung tawagin. Para ma-achieve yung color. That time, akala ko quality sila. Yung bleach dapat hindi umaabot sa roots. Kasi which is yung bleach, pag Masakit. umabot sa roots, yun yung makate, mainit, mahapde, nakakasugat ng anit. So dapat nag-iiwan ka ata ng at least an inch or hindi basta man sobrang hindi inch. dulo, basta hindi dulo. Basta hindi dulo. So, yun na nga. Si RJ sige magkukwento kasi bro, nagwala talaga ako dun. So, ang ina-achieve ni Dar, blue. Tapos parang nakailang bleach na kami. Ayaw. Hanggang sa yung buhok ni Dar, nagkulay, lumot. Kulay lumot na. Tapos yung sa akin, imbis na
pa-gray, padilaw ng padilaw, which is, nung high school, syempre, hindi naman namin alam na normal pala yun, didilaw talaga muna. From black, mag-yellow. So anyway, syempre high school kami, hinahanap kami ng magulang namin, ginabi na kami, tapos nababadtrip na kami kasi nga hindi ma-achieve. Tangin ng ending, sobrang parang nagalit kami ni Dar. Doon ako nagpapagupit lagi eh. Hindi namin binayaran, umalis kami. Tsaka nakakatawa pa doon, dinidefend ko. Dati nga nagpapakulay, itim from blue. Kumakapit, parang gano'n, walang bleach-bleach na yun. Parang yung ego namin, sa sobrang bad trip namin talaga ni RJ. Pero after nun, sa ibang salon ako nagpagupit. Hindi ka na napakita. Hindi na ako nakabalik doon. Diba? Pero yung isa sa highlight na naalala ko, sorry yung bahay ni Pepe after college natin, nung high school tayo. Tama ba yun? Yung may beer pong na. Oo. Sa Yun. Lumbayo. Alam ko, tuwing may birthday si Birthday ni Pepe, Pepe lagi. doon lagi Hindi, yun pero eh. late, yung sinasabi ni Derb, medyo late na. Yung Si si Beer Leslie, Pong ngayon eh. Binuhat natin. Saan yun? Central. Hindi, Lumbayaw din yun. Yung birthday na yun. Yung inumaga tayo. Lagi namang binubuhat yun eh. Pero going back, balik tayo sa usapang bar. Ayan. Balik Hindi, tayo sa usapang bar. yun nga, napansin natin na parang yung generation ngayon, parang, or hindi lang naman kami, kasi yung silo, nagsara na, di ba? Kasi yeah. bihira na yung lumalabas. Saka parang lately, parang nagka-trend ng, imbis na nightlife na alcoholic beverages yung iinumin, tapos DJ party, ganyan. Parang nauso lately yung yung coffee, morning, tapos may DJ, tapos yun, parang, yung tinatawag lang organic encounter ba? So, Parang organic. dun sa- Tsaka parang nagsishift na rin sa healthy living yung mga tao ngayon. Na pwede naman pala na may organic encounter Para sa over coffee. Parang nakakapanibago lang kasi sa history natin, parang iba pa rin yung lakas ng loob mo pag meron kang alcohol sa katawan. Kumpara sa caffeine. Oo, kumpara sa caffeine. Hindi ko alam na mas confident sila ngayon pagka pa yung iniinom nila kumpara sa alcohol. Sa akin lang Healthy talaga. That's the generation ngayon eh. Tsaka napansin nyo ba, yung dating mga ravers na club na may mga nagdi-DJ na ngayon is nauuso na rin ngayon sa mga coffee shops ngayon. Yeah. Nakita nyo ba? Yeah, no, Pero nasa BGC na mag-start di ko lang alam kung ano yung mismong pangalan ng cafe na yun. Pero Iba pa rin yung dati na may hina, na parang hindi naman sa i-take offense sa mga generation ngayon, pero iba yung millennials eh. Yung pagpapalaki sa atin ng alak eh. Bira lang magsalita to, pero siya pa yung mababash. Ano pa yung mga pass dito. Hindi, Masyado diba? sila healthy. Hindi, tama naman. May point, may Parang point. yung enjoyment nila, hindi natin kaya masasakyan ng katulad ng enjoyment natin na nakaraan na. Siguro rin kasi. Di ba may effect guys yung pandemic, tingin nyo? Dahil nasanay yung mga tao talaga na in-house na yung inuman. Minsan virtual inuman na nga. Which is nagawa ba natin yun one time? Oo. Virtual inuman, di ba? Saan ba ako nun? Maalala Video ko. call. Nag-video Oo, na. oo, tama, Hindi, sa birthday natin yun. Tapos nag-video call ako. Oo, di ba? Which is yung generation ngayon na nasanay sila na ganun. So more on house party talaga yung mga nangyayari. May mga gumigimik. Yung mga pakul tsaka jakul na bata. Joke. Siguro hindi nila, pag hindi nagkaroon ng pandemic, feeling ko Continuous pa rin continuous yung pa rin yung lifestyle kasagsagan. na kinalakihan natin. Oo. Pero kung sinabay yung nangyayari sa atin ngayon, tapos sila yung makakasama natin, feeling ko medyo mako-culture shock sila kung paano tayo gumimik, uminom, pumarty dati. Oo, BF pa lang eh. Kwento mo. Sino ba mastermind sa inyo Kwento lagi? mo, boss. Sige Kwento nga, mo, ikaw nga. boss. Oh, yun, yung napangiti na si RJ kagad. Yo, oh. yun. Wala ako alam dyan. Your Honor. Hindi, pero yun nga, ngayon kasi, di ba, Parañaque na ako. So, pag pupunta ako ng Las Piñas, lagi ako nadadaan sa BF. Parang, ang dami kong memories. Ang dami nating memories doon na medyo nakakalungkot lang kasi yung dating inuman, lahat restaurant na. Oo nga. Hindi, I think, yung no offense din naman sa mga nanonood din dyan, I think talaga ang naging problema din sa BF yung asosasyon ng mga homeowners eh. Pinatay nila yung Pinatay business. nila, pinatay nila yung business eh. Pero Which for is, the security din kasi,
Correct. Kasi yung nangyayari kasi, di ba, based sa mga nabalitaan ko dyan, dahil may mga pumapasok na outsider na nagkukos ng away, nagkukos ng problema sa asosasyon ng mga homeowners talaga. Yun yung naging reason. Dati kasi alam ko hanggang madaling araw yun eh. Tapos nagulat ako, pagbalik tavern po siya hanggang alauna na lang ata yung last, or 12 a.m. ata yung last call nila, tapos 1 a.m. close na kayo, di ba? Which is, nakakalungkot din talaga kasi doon na buo lahat eh. Doon na start lahat eh. Remember, Friday, parang walang absent. Kahit sa school tayo, Perpetual, Southville, Dasma, Friday, Central tayo. Ano siya? 4-6 na bad boy, bad trip lang. Sold tayo lahat. Saka doon na uso yung pag may budget kayo, naka-beer kayo. Pag wala kayong budget, ang daming kulay ng iniinom nyo sa lamay. Totoo yun, cocktail, yung mga tower na yan. Isa nakakatawa, hindi ko alam kung naaalala nyo pa to. LAX sa may MOA, may kwento ako dito eh. Si AL kasama ko, tsaka si Ren, mga GG boys. Si AL hindi pinapapasok kahit may ID na kasi mukhang totoy pa daw, parang ganyan. So kami, kasama ko si Mark Aguila, Ren, nakapasok kami sa loob. Siyempre sa LAX, pag nakapasok ka dyan, medyo tawag ko dito, jagol yung galawan mo dun eh. Pero funny thing, pagpunta namin sa bar talaga kagad, nakita ko yung presyo ng beer, 150 ata or 200. Before, malaki Malaki na na yun. Oo. So, nung panahon na yun, bro, para sa akin, nung sanay tayo ng central na cocktail, dahil wala pa tayong mga pera talaga, relax, okay na sa atin yung mga cocktail. Pero yung 150 to 200 pesos na beer na yun, man, sabi ko sa'yo, sa 3 hours na nagstay kami doon, patagalan, cheers! Zip ng konti, yung beer namin, Nilalagnat na. room temperature na talaga, alam mo sa init, nilalagnat na talaga. Hindi, tsaka pag nag-BF ka dati, pag grupo kayo, kahit 150 lang ang dala mo, Per head. buhay ka na, per head. Hindi, di ba yung sharing nun? Hindi ko naman sa inaano na dati kasi kami nila AL, ang gawain namin talaga dyan, ang pag 300 dahil sa bad boy, bad trip. 275 lang ata yun. Ilang kami nun sa GG Boys yung nagbabasketball kami. 7-8. So alam mo yun, sobrang sulit ka na. Tsaka sobrang tagal inumin nun kasi shot plus mo iniinom yun. Tsaka bro, lason. Tama ba ako? Tridor pala. Lason, Tridor, in a way, natangina, ang dali niyang inumin sa simula. Pero mamaya. Tapos yung kulay ng ihim mo, ganun na din. Oo. Nakakamiss yun. Shoutout sa mga mamabad sa Central Days. May central pa ba? Wala na. No, kahit di ba, daming branches nyo, naalala ko eh. Ano yung pumalit sa mga pwesto ng Central? Ang alam ko, Meron yung po. dating may-ari ng parang Central, restaurant. Tablo. Ayun, Feeling ko, Tablo. i-correct nyo kami kung mali kami pero feeling narinig ko sa chismis, ang dating may-ari ng Central, tumanda na rin. So, ginonvert niya yung mga Central to Tablo. Panahon din talaga, no? Tsaka yung market talaga, bad. Yun nga, tulad na sinabi ko kanina, homeowners talaga yung nagbuwag sa mga gimikan sa BF. Dahil sa South, imposibleng hindi ka taga South pag hindi mo alam ang BF. Dahil capital yan ng gimikan. As in, makikita mo yung buong stretch ng President Ave talaga. Yung buong kotse, nasa side to side na talaga yung paradahan nun. Naalala ko yun. Hindi, tsaka nagiinom tayo doon, hindi lang para maging special, di ba? Para competitiveness tayo. May mga sports tayo dyan eh. Kailangan may bragging rights tayo dyan eh. Sports na to eh. Yung sports na alala Mga ko. bragging rights. May mga pangalan tayong pinoprotektahan doon eh. Parang nung isang tayo yun eh. Yung pumunta tayo sa town, tapos challenge tayo agad. Nalasing tayo nung wala tayong binabayaran. Beer pong to, mga viewers natin. Para tataka kayo. Speaking of... Hindi, meron pa tayong palaro pag nasa club na. Di ba? Speaking of, beer pong, di naman sa, pero gumaling kami, pero hindi kami yung literal na yung pinapadala sa ibang bansa. Pero syempre, let's go back yung, paano kayo natuto mag-beer pong. Ako ang hindi ko makakalimutan. Kasi, parang bago lang kami sa tavern nun, so may beer pong. Tapos, basta may waiter kami doon na naging close namin. Tapos lagi kami nagpapahanap ng kalaro. Challenge. Challenge yung tawag. Tapos ang pustahan is beer. Yung beer. Oo, yung beer. Ngayon, ang lagi namin kalaban nun, Darwin ko to. hindi.
dalawang babae, isang Obi. isang LGBT, saka Okay, hindi ko alam yung isa. So parang siguro first 2 months, lagi kami pinepera. Lagi kami talo. Doon kayo Basically. gumaling, in short, tama ba ako? Oo. So hanggang sa doon ko na-gauge na nag-i-improve kami nung natatalo na namin sila. Oo. Tapos nung natatalo na namin sila, dumating din yung point na hindi na sila nananalo sa amin. Tapos parang yun, medyo, ayun na, Naging competitive. nag-level up na yung mga kalaban din. Parang gano'n. Isa sa mga paborito kong sports yan pag nasa gimikan talaga, Oo. mga tavern talaga. Dahil yung beer pong na yan, alam nyo naman, very competitive talaga eh. Oo, yung tipo mga harang ng BF talaga dyan, bro. Yan sila attorney, shoutout kay attorney George Militante, sila RC. Yeah. Oo, Muñoz. Santos, yan yung mga harang. Jaro ka, brother. Rest in peace. Rest in peace, bro. Yan yung mga nakakatuwang kalabanin kasi talagang very competitive talaga sila. Tama Sumasali yan, tayo ng mga beer pong May tournaments. brother. Oo, kinalaban namin ni AL sila RC tsaka si George Militante, which is sila yung harang na tinatawag talaga sa tavern. Alam mo, ang sarap lang, ang sarap. Ngayon, sa generation ng mga bata ngayon, okay, sige. Paramihan ng ilang shot ng espresso. Hindi, pero iba rin kasi yung BF days dati kasi more on chill vibe siya na di mo kailangan. Hindi, depende yun eh. Alam ko, bawat club or bawat bar may ano yun, specialty Oo, teams. tama. Kung gusto mag-chill, kung gusto sa mga bata mag-iinom, kung Hindi, gusto party-party. I mean yung kunyari, tayo. Pag pumupunta tayo doon, yung pinaka-dress up natin, Wala. shoes, shorts, shirt, okay na. Oo. Shorts. Parang sa talong buhay ko yata, parang 2 beses na ako nagpantalon sa BF. Ano yun ah? Ako nagpapantalon kasi after office namin ni Jacob, diretso. Yun pa yung nakakatawa, mamaya ikukwento ko sa inyo yung ginagawa namin ni Jacob pag nagbe-beer pong kami. Dahil very competitive kami, nakilala kami talaga dun sa lugar na yun na, uy, harang yan ah. Pero syempre, you don't win every day, you lose some days. So pumupunta kami doon na lagi naming usapan talaga, Dar, 2 bats lang tayo ah. Tapos may No mga budget. papasok na tropa dahil low budget kami eh. Wala pang sahod that time, ganyan. Anong nangyayari? Papasok yung mga nakakalaban namin, beer pong. Di syempre kami parang naiiya yung ego namin na hindi sila labanan. Syempre, kilala kami dun eh. Pucha bro, may one time natatalo kami. Eh syempre, re-rebalance eh. Ang usapan kasi dun, all skills, tapos pag talo ka, bayad ka. Eh magkano rin yun? Parang 250 or 300 din na tayo babayaran mo sa bote na Oo. So nakakatatlo kaming laro na may 900 kami dapat na bayaran. Plus yung 2 battles namin. Eh pucha bro, talagang sasabihin ko sa inyo yung panahon na yun, talagang sagad talaga kami. Nang ginagawa namin, may message kami sa manager namin sa Century. Pwede naman pa online transfer dyan ng ganyan. Pucha, hanggang inaabot na kami ng alas 2, magpo-close na yung tavern talaga. Joel, sabihin mo naman, kilala naman kami, babalik na lang kami dito. Umaabot kami sa ganung tent talaga dahil competitive kami. Natatalo din kami. Kaya po siya, sobrang memorable sa amin ni Jacob yung pag pinag-uusapan namin lagi yung natatawa talaga kami. Isa pang maganda sa nangyari sa BF is yung socialization. Yup. Di ba? Kilala? Ang liit ng Las Piñas, Alabang Paranaque. Parang yun na yung pinaka-circle ng BF kasi mas lumiit pa lalo nung nagkaroon ng BF dahil sa pakikipag-socialize. Parang dati kasi, when it comes to bars, syempre umiinom kayo, ang bilis makipagkilala, tapos May palaro pa nga tayo din sa paano meron na makikilala noon na sino ka promotor doon. Hindi, no? So, sige. Ako na. Ito Ay, lang hindi kasi pa siya, yan. no? Ito lang kasi Hindi yan. pa Ito lang siya. kasi yan. Let me defend myself. Your Honor, the motion is moved to you. Pwede magsalita yung honor. Hindi, ganito kasi yan. So, pag lumalabas kasi kaming barkada, meron akong tinatawag na heat check. Heat check, yung tipong Yung parang binabalik ko sa kanila yung manhood nila in a way na may limitations. Yung tipong, sige nga, chicken mo kung may game ka pa. Yun. Hanggang doon lang. Kumbaga, binabalik ko sa kanila yung confidence nila. Pero hanggang doon lang. Oo, totoo yun. Hindi, ano kasi yan, kaya may ganun, kasi hindi kami nagsabay-sabay na single.
Walang panahon na single tayong lahat. Hindi tayo nagkasabay-sabay. Wala. Kami lang ni Eliada. Kami ni Eliel nagkasabay kami for a time. Ikaw naman yung wala yung... nun. Si Jonas, lock up na yan. Pero ano lang ako, tuwing chip shot ng malit. Paano yung chip shot? Isang left hook. Dito na ako. Bila na lang susulpot, kabuti lang. Oo nga eh. Diba? Hindi nagkasabay-sabay talaga. Kaya okay yung game. Ano yun? Parang... Blessing in disguise. For Diba? fun. For fun. talaga. Parang bringing your confidence back. Kasi parang sa sobrang seryoso na natin sa buhay, ang dami mo nang iniisip. Kunyari, tayo, trabaho, asawa, anak, doon na umiikot eh. So, pag nagkakasama tayo, lumalabas tayo, we're doing it for fun. Parang binabalik natin yung manhood natin. I resolved. Pero sino ba nga ba nanalo nun? Kung babalikan lang natin may naalala pa ba kayo sa sobrang wasted natin noong mga panahon na yun? Ay, Kasi may- ako, aminado ako sa sarili ko. Lagi ko sinasabi sa inyo, tangina boys, bahala na kayo dyan. Okay na ako dyan. Alam ko ilang beses nangyari yun, di ba? Nung mga gumigimik lumalabas tayo nun. Saan mga tayo pumunta nun? Tipsy Big, QC, Rebel. Ano pa ba yung mga yan? Ako hindi ko na na-experience yung mga labas din nila RG tsaka nila AL yung alam ko may ginawa kayo doon hindi ko nasasabihin dito kung ano. Tapos pagising nila, nagulat na lang sila. Ano nangyari kagabi? Ano nangyari? Alam mo yun? Naalala mo ba yun? Hindi na niya maalala. Madami. Pagising nga niya, hindi na niya maalala ano nangyari. Hindi na maalala kayo. Pero naalala mo yun yung ginawa niyo na yun? Hindi nandun ka nun. Hindi ko alam. Sumuko si Il nun eh. Sabi niya, sumusuko sila mga sa naman, sumusuko. Nakaganon siya sa kotse ng hindi Ito namin naman kilala. talaga si Tapos Sayan. hindi sumusuko siya. Sorry, Pinipicture ako bro. Oo. Pinipicture ako. Sabi niya, huwag mo post. Ito si AL talaga, sobrang sorry bro pero pag sumusuka ka, ang dami ko mga memories na naalala yan eh. Nasa urban Makati kami bro, nasa smoking area kami. Lately lang to. Oo, nasa smoking area kami bro. Di ako, syempre, Yossi ako bigyan. Hindi naman ni AL, pinigil na lang. Tapos sa ashtray na di na lahat. Wala ka na dyan. Oo, gago. Tapos AL, hindi burakot yun eh. Wala na, yun yung gusto ko rin kay AL pala, sorry Pag nalalasing, sobrang confident na yan. Nagiging resourceful niya. Resourceful? May mas resourceful pa ba sa'yo? Dahil na, minsan nakakaya ang kasama mo, Jonas. Kailan yun? Pag umaalis yung katabing table natin, tapos may naiiwang pulutan. Ay, Hindi ko alam yun. Tapos naglalaro lang pala ng beer pong, pagbalik yung pulutan nila, wala na. Bawas ng manok. Naalala ko yun. Sa tavern yun. Sa tavern yun. Oo, ginawa ko yun. Para lang magpatawa, iniisip ko lang kayo, gusto ko lang kayo maging masaya. Tangina yung ulo hindi ko kumain eh. Pero yun nga, di ba guys, yun ang nagagawa ng alak talaga. Oo. Naging confident Ngayon, ka. sabihin nyo, yung mga bagong ngayon, generation, gagawa niyo po ba yun? Oo, Squatter ka daw sabi. Squatter. Hashtag Jonas ko. Hindi, pero yun nga, parang nabasa ko na masaya yung, kung wala ang ginawang mga ganong kalokohan nung bata ka, pagtanda mo, wala kayong pagtatawanan ng mga kaibigan mo. Or memory yan eh. Mga kalokohan. Tsaka Ano naman di ba, balikan na natin, tulad ng usapan natin sa episode 1 natin. Bro, memories talaga to na buti na document natin. Yeah. Perks and thanks to you, buddy, dahil kung hindi dahil sa vision and idea mo, hindi natin marirecord at madadocument lahat ng memories natin. Yeah. Kaya, thank you sa'yo, bro. Tama. So, yan lang, nakakatuwa. Dahil, tulad nga ng sabi ni Tor, wala ka talagang magandang memories kung hindi mo pagdadaanan lahat yan. Good thing kasama mo yung mga best friend at brothers tsaka bros. Tsaka ano naman yun eh, siguro sa mga young stanas ngayon. Geng-gengan. Yung mga, My name is Darren, 16, starter ng Muntinlupa City. yung siguro sa mga young bloods ngayon, parang pwede nyo namang pwede nyo namang gawin yung mga kalokohan na gusto nyo as long as alam nyo yung limitations nyo. Oo naman, totoo Yung tipong, siguro masasaktan nyo lang yung mga kaibigan nyo, pero kung outside doon, makakasakit kayo ng ibang tao, ibang usapan na yun. Kasi Correct. kunyari kami, sakita kami physically, pero alam namin na it's our way na harutan lang yun. Mm-hmm.
Totoo naman din yun talaga. Shoutout Melvin, sorry. Ay, gago, ang dami ko rin memories din sa best friend. Hindi, kwento lang natin kung bakit ako napasorry kasi. Ano yun, meron kaming tambayan dati. Kay Tatsuya. Sa bahay nila Tats. Tats, Sa bahay bad. nila Tats. Sana mapanood. Kung mapapanood mo to, bro. So, ang plano, over namin si Melvin. Tapos may kalamansi. Hindi. Ayoko nga. Intention yun. Hindi yung... Ano nga? Mas Kalamansi. matindi yung intention sa plano. Tapos, Yung plano hindi yan tutuloy. Yung intention tututuhanan eh. Tutuluyan mo. Oo, tutuluyan mo. So, yun na. Pero intention, ano nga, totoo naman din yung sinabi na ito. Oo. Hindi, yun na. So, parang ano nangyari, pagubad namin kay Melvin, gumasgas yung heat, yung puwet niya sa ragay sa carpet. So, parang may burn mark. Oo. Sugat na. Nabalatan. Tapos sabi ko, di ko alam kung naisip yun na Ito yung plano. ipasok yung... Hindi, yung plano. Ay, oo. Kakalamansian yung sugat. Oo. Hindi, kasi ganito yun, nasugatan na. Oo nga eh. Tapos sabi ko, kuha ka kalamansi. Oo, Tapos sinubaran natin, di ba? Oo, papahiran Oo. yung sugat. Ngayon, si Pepe ba? Oo. Si Bebe. Intrusive thoughts niya, tangin na, puwet na yun eh. Puta, pinasok yung Hindi, bro. baliktad. Ay, di ba? Baliktad. Dapat ipapasok. Pero si Pepe, ginanon sa sugat. Eh, anong mas malala doon kung pinasok na lang sa ano? Parehas malala siguro kasi gumanon si Melvin. Tapos hindi na siya nagpakita. Bro, tampo yun sa atin, man. Walk out after nun, lakad siya talaga. Nakatingin tayo sa bintana sa... Oo, pero guilty yun. Oo. Guilt lahat Oo, yun. gago. Wala ako doon. Hindi ako yun. Wala ka. Hindi, nandun ka nun. Pero hindi ako umawak doon. Oh, pero in our defense, nag-sorry naman kami kay Melvin. Yun, Oo. ano. Tsaka hindi pa uso tulpo na tayo na. Oo. Oo, gago. Ang lala nun, man. Sobrang lala talaga. Ina. Yung yoga pa, gagi. Oo, bro. Yoga. Second year ba yun? Second year. Yung sa shelf ng ano, dun lang sa may pader, parang kumasya siya doon, bro, na bali yung ulo kasama. Hindi, ano, Di ba, tumulo pala ako. Oo, yun. Namulo yung laway niya. Hindi, di ba ganyan lang yung space niyan, ganyan Oo. lang. Shelf ng mga libro yan. Tapos may pundasyon ng room. Oo, tama. Doon natin ni yoga. Tapos bigla papasok na yung teacher, bro. Ay, oo. Binitawan natin, tapos tumumba lang siya doon. Hindi, yung tumba niya pa, ano, yung Basta Yung parang nag-shut gulay, down ba? gulay. Tapos kumasya nga siya doon, mismo sa, ano na yun. Doon sa maliit na space, oh. Tapos yung laway. Uy, gising. Hindi, nagising pa nga siya, sabi dinuraan daw siya. Laway mo yan! Galit. Ano naman yun, dinuraan. Laway mo yan. Sino ba mga yoga sa atin nun? Marami Lahat. Oo, ako na yoga rin ako nun. Pero kulit din ang utak natin nun, no? Thinking of it right now. Sino ba si nagpa-uso nun? Yung Sino nga higher ba? Si years. Lawrence Sino? ata eh. Yung higher years. Hindi, parang si Lawrence nga. Ang alam ko yung higher years, yung mga ano, yung Tom Sawyer. Oh. Napanood Ay, lang matindi natin. yun, oo, bro. Sugatan tayo. Sino ba yung nasugatan nun dahil tumalon? Si Lyle. Kaya nga napunit yung polo ni Carl eh, di ba? Tapos hindi niya pinapaayos. Tapos magang-maga yung dito niya. Tatayo ako para safe ako. Si Lyle. Oo, si Lawrence Sa yung dulo. tumalon. Puntok Putya, sa pader. Tatlong tao yung nilagpasan tapos natulak sa pader. Puta, namamaga yung mukha. Ino talaga, best days ng high school talaga. Pero parang ang lumalabas na bagong BF ngayon Ano nga ba? is yung Molito. Dito sa South. Dito sa South. Malamang, may BF ba sa North? Oo, wala. Your Honor. Tama ka naman doon. Hindi kasi, pero parang ang difference ngayon parang napansin ko yung transition from BF na medyo budgeted, na tayo yung crowd, parang lumipat sa Molito, na parang high-end, na tayo pa rin yung customers. Kasi, kailan ba yun? Parang nung weekend, kumain kami, family dinner, nakita ko, parang mga kasing edad natin yung mga umiinom. Mga laid back pa din. Yes. Ganun pa rin yung formahan. Shorts, shirts, sneakers, okay na. Mas mahal lang. Kasi Oo. parking. Oo. Parang mga Parking pa naging- lang. Hindi kasi syempre, Sensado na bro, talaga trabaho aminin nila. natin at sa hindi, yung panahon din ng mga bata din ngayon talaga. Spoiled din sa magulang ngayon eh, kaya nila nakukuha yung, alam mo yung gimmick na natambayan din na yan. Tsaka yun lang kasi talaga yung available.
Rather than going sa Taguig, ikaw magsa-South ka pa. Yeah. Kung same crowd lang din naman yung nakikita mo sa Molino, ba't saan ka pa? Parang ganun eh. Ba't tayo lumalayo? Bihira lang. Experience. Experience talaga. Hindi kasi, tiga QC si Joey. Sa rin yun pala, isa yun. Schedule dyan. Shoutout kay Joey, bro. My guy. Man, miss ka namin, bro. Joey. The best. Lalo na nung ano Itaktak mo. mo, Joey. Yung, ang nagwagi talaga nung gawin na si Jake eh. Nung bachelor mo. Diba? Putang wagi talaga nung Masaya si Jake. Alam mo bakit Uy, gago. So, makikita Hindi, alam mo bakit Hindi. wagi? Kasi, may allergy si Jake sa labas ng Yun pilay. yun yung backstory nun. Si Jake kasi, umiinom siya, pero ayaw niya sa mga club, gano'n. Gusto Gusto niya sa bahay mga gaming bahay. lang. Kaya So, sobrang wagi niya kasi from Las Piñas, binyahe namin hanggang QC. Tapos, napapasok namin siya club. sa club. So, napag-usapan natin, usapang noon at ngayon, young Stanas versus old Stanas. Young blood, young stud. Tsaka sa mga gimmickero, siguro ano ma-advise nyo sa kanila? Unang-una, don't drink and drive. Kasi, syempre, safety first. Ngayon, sobrang documented ng mga ang dami natin nakikitang na aksidente, namamatay dahil nakainom or what. So, kunwari, lalabas kayo sa group, may isang designated driver kayo always. Or isa talaga na moderate lang talaga dapat yung inom. Ako kasi nasanay talaga ako. May driver. Advice sa akin talaga ng airpod ko nun. Lumaki kami ng mga barkada ko din talaga, kami-kami lang. So maraming disgrasya nangyayari. Kaya huwag kang mahiya na may driver ka, at least makakasagad ka ng inom. Yun. So best advice din yun, dapat may. Kung wala naman driver, Pwedeng mag-grab. Or, Yeah. ang dami na ngayon, yung green, ano ba yun? Mm. Yung green na, di ba? Better to leave your car at home and enjoy the night. Speaking of, naalala ko lang yung naiiwan ko yung kotse ko. At least, naiiwan ni Darren yung susi. sorry. Huwag na natin pag-usapan kung ba't ko nadala yung susi. O yung guest natin, baka may advice. Kayo muna ako, nag-iisip pa ako. Ako naman, guys, From- sa pagdating sa gimmick naman, hindi naman namin pinagbabawalan. It's your choice, pwede kayo uminom, pero wag na wag kayong magmamahoy sa isang lugar. Yeah. Huwag nyo kayain sa iyan. Huwag kayong magmamahoy sa ibang lugar, and always drink moderately, enjoy, hindi para maglasing kayong lahat. Ang importante is you have fun with your boys, and ayun lang, yun lang sa tingin ko May next night pa. Siguro sa akin, sa mga youngsters, enjoy your youth. Yan, enjoy your youth. Try something new, but know your limitations. Yun lang. Saka don't use substance na halo based on experience. Kunyari, tequila kayo, tas magbibir pa kayo. Yeah. Sa mga young bloods dyan, kung kaya nyo, do it, Go. pero sa bahay. Pero kung lalabas kayo, huwag kayong maghahalo kasi it can really not damage your organs na lang din, pero ibang level yung ganun. Talagang may chances na talagang ma-lost or mawala kayo or malasing din talaga kayo dun. So if you're gonna drink tequila all the way lang tayo, guys. Yun lang yung mga cases, mga advice. Yun din. Totoo yun. Hindi, pinaka-advice talaga dyan sa mga inuman na yan, man. Huwag ilagay sa ulo, lagay lang sa tiyan. Tsaka huwag kang ihiga. Sandal ka lang. Huwag kang yuyuko. Huwag kang yuyuko. Sandal ka lang. gawain mo yun. Upo ka lang maayos. Ilang beses na ba natin ito nakita si Jonas na... Wala na. Oo, Bro, pag- countless. Bro. Tsaka yun ang maganda kasi kay Jonas, naalala ko lang, sagad kung sagad talaga. Alam mo yung pag nasa resort talaga, wala kang iintindihin, talagang doon na tayo talaga magsistay. Ano, si Nung last time nyo, di ba inumaga na kayo nun? Nung last time ng Christmas party? Oo. Yun naman. Oo, umaga. Pero ano kasi ito si Jonas eh. Hindi, natulog naman siya habang nagiinom kami, tinulugan kami. Okay. Pinagpatawag ka ng bata. Sobrang fun kasi ito ni Detective Conan eh. Inspector Migure. So yun lang guys, this is episode 2, which is Noon at Ngayon. Thank you for tuning in to a youth's podcast. Kung gusto nyo pa ng usapan about everything under the sun, Huwag niyong kalimutan to subscribe, like, and follow our page for more episodes. See you next week! Ay,